Kumakalat at pinag-uusapan ngayon online ang mga litrato ni Vice President Sara Duterte kasama ang administration candidates na sina Representative Camille Villar at Senator Amy Marcos. No? Ito'y ipinagkibit balikat lang ito ng campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, mga kapatid. No? Well, alamin natin yung information about dito. At bigyan natin to ng reaction video. At bilang mga Pilipino, syempre mga butante kayong lahat, dapat ay meron din kayong say about dito. Well, wala naman ako nakikitang masama, mga kapatid, kasi hindi naman talaga dapat apektado, di ba, ng diferensya ng partido mo, yung pagiging magkaibigan ninyo, di ba, at yung tiwala ninyo sa isa't isa. Hindi naman porket kaaway ng partido nyo yung kabilang partido, bilang personality o bilang kaaway mo na rin sila, di ba? Paano kung kaibigan mo nga naman, di ba? So, yun lang naman ang sa akin. Mas maganda nga kung mga magkakaibigan na lang sila eh. Anyway, bilang mga Pilipino, mga kapatid, samahan ninyo ako, bigyan nyo ng reaction video to, bigyan nyo ng reaction, I mean. At bibigyan naman natin to ng reaction video and commentary mula rito sa Frontline Pilipinas News 5, mga kapatid. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Kumakalat ngayon ang mga litrato ni Vice President Sara Duterte na ini-endorso sina Camille Villar at Senator Amy Marcos. Pero ipinagkibit balikat lamang yan ng campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Well, si Senator Amy naman ay kumalas na, di ba, sa Alyansa ng para sa Bagong Pilipinas. Pero si Rep Camille Villar ay nandudun pa, di ba? Pinag-uusapan ngayon sa social media ang larawang ito ni Vice President Sara Duterte kasama ang tumatakbong senador sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Camille Villar. Kasama rin sa litrato ang ama ni Camille na si Manny Villar. Pinost yan ni Attorney Harry Roque at may caption na "Politics is addition after all." Kumakalat din ang larawang ito na magkasama sina VP Sara at Senator Amy Marcos na kamakailan lang ay kumalas sa alyansa. Well, ganun talaga sa politika, mga kapatid. Politics yan di ba? May mga magkaibigan na dating magkaaway at may mga magkaaway na dating magkaibigan, di ba? Nina nga inilabas na ni Senator Amy ang endorsement video sa kanya ng bise. Higpit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero matatanda ang sinabi Another Marcos yan, VP. o ni VP Sara na Pero ano naman tayo, mga kapatid, wala naman tayong sinasabi na na dapat magkaaway din sila kasi kapatid yan ni PBB. Hindi dapat ganun di ba? Kung meron silang personal relation, di good. wala siyang i-endorsong kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Marami ang nagsasalita. Pero matatanda ang sinabi noon ni VP Sara na wala siyang i-endorsong kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Nang matanong naman ang palasyo tungkol sa umunoy pag-endorso ni VP Sara sa ilang kandidato ng alyansa, ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Chanco po ang may authority to talk about. Pero ang campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco tila hindi ito ininda. Welcome nga raw ang mga ganitong pag-endorso dahil sa eleksyon, anumang suporta ay malaking bagay. O di good, walang personalan, di ba? This is something that we welcome and we are proud of because politics is about addition, not division. And in any election, every bit of support counts, sabing ganon. So may mga kumakalat kasi, mga kapatid, may mga nababasa din ako na traidor, mga nag-traidor na ganon, di ba? In what way? Dahil na kaibigan to ni ganito at kaaway mo, traidor na sa'yo, di ba? Di ba? Medyo, mga kapatid, ako mismo ayoko nung ganon kasi. Pag ako merong kagalit o kainis, tapos kaibigan siya ng kaibigan ko, di ba? Hindi ko siya hihikayatin na huwag mong kaibiganin yan o kaya mamili ka sa aming dalawa, ikaw o ako.
Pero syempre, limit na yung mga sasabihin ko sa'yo. Ganun lang yun mga tol. Limit na yung mga information na maibibigay ko sa'yo. Kasi mga kapatid, no, hindi natin alam kung ano ang nasa isip, nasa kalooban ng bawat isa sa atin na baka kung meron ako sabihin sa'yo, since kaibigan mo si ganito, baka makarating sa kanya. No? Hindi naman sa nawawalan ng tiwala sa'yo, pero mas maigi na yung maingat. 'Di ba? And ewan ko kung ganun din sa kanila mga tol. Pero hindi ko hihikayatin na dapat galit ka dyan kasi kaaway ko yan. Sinisiraan ako niyan, dapat galit ka dyan. Hindi ganun dapat, 'di ba? So politika yan eh. Ganyan talaga dapat, no? Tuloy natin. Raw ang mga ganitong pag-endorso dahil sa eleksyon, anumang suporta ay malaking bagay. Katunayan, nakuha ng ilang taga-alyansa ang suporta ni One Cebu Party Head Governor Gwen Garcia. Sa campaign rally nitong weekend sa Cebu, inendorso ni Garcia sina Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, Bong Revilla, Pia Cayetano, Camille Villar, Francis Tolentino, Benher Abanos at Abby Binay. Wala sina Senator Amy Marcos, Tito Lapid at Erwin Tulfo. Ayon kay Governor Garcia, nakabatay sa ideolohiya at prinsipyo ng kanilang partido ang pagsuporta nila sa kandidato. Ang pinili raw nila ay yung may malasakit sa Cebu, pero may patama siya sa mga nasa pamahalaan. Ambot lang karon ni noon sa kauluhan. Itong mga dagko dito, sige away-away. Pag-away lang mo dihag inyo. Ay, miga pila diri. Walang pinangalanan ang gobernadora pero giit niya, walang mabuting naidulot sa bansa ang pag-aaway ng mga nasa itaas. Tama naman, tama naman. Amoy pagpili sa inyong impyerno kay dinhi sa Sugbo, langit ang among gitinguha. Ayaw tugti ang mga kampon sa kangitngit nga maoy magbuak-buak na usab kanato. Nilinaw naman ni Garcia na nirerespeto niya si Pangulong Bongbong Marcos at kailanman daw hindi siya nagsalita laban sa mga Duterte. Lalo't malaki raw ang utang na loob niya sa dating Pangulo. Magaling. Nagbabalita mula sa front. Actually mga kapatid, ang awayan sa politika ay matagal na dito sa Pilipinas at wala naman nagbago, di ba? Normal na nga yan eh. Kumbaga normal na pagdating ng eleksyon, samot-saring sisihan, samot-saring batuhan ng mga putik, 'di ba, sa kanya-kanyang mga katunggali, mga kapatid. Kanya-kanyang pagtatanggol at paglilinis sa kanilang mga sarili, habang at the same time naman ay kanya-kanyang bato ng putik sa kanilang mga kalaban. Normal na nating nasasaksihan 'yan. Pero yan ay dapat sa araw lamang ng kampanya, 'di ba? Pero pagdating sa, halimbawa, nanalo ka na, ganyan-ganyan na. Kumbaga, tapos na laban, mag-concede na yung dapat pag-concede, tapos, suportahan na. Diba? Kasi ang maaapektuhan, mga kapatid, is yung mga mamamayang Pilipino kung wala tayong pagkakaisa o kaya sa mga namumuno natin, diba, naghihilahan pa rin pababa, may mga gustong sumabotahe pa rin, mga tol. Dapat lagi nyong iisipin kung talagang gusto nyong paglingkuran ng bayan, di dapat patunayan nyo na rin na sa pamamagitan ng pagkakaisa ninyo, di ba? Pero ang problema kasi, mga kapatid, no, dito sa ating bansa, actually hindi lang naman dito sa ating bansa maging sa ibang mga bansa nangyayari din naman pero dito lang sa ating bansa, mga tol, na talagang grabe ang away dito sa politika, mga kapatid, no? Na minsan ay humahantong pa sa bantaan ng patayan, mga kapatid, no? Yan ang nangyayari. Pero sana naman, mga tol, dumating ang panahon na meron na talagang pagkakaisa. Kung darating man, hindi natin alam. At ang makinabang naman sa atin yung mga kababayan natin. Lahat tayong mga Pilipino, di ba? Bilang mga Pilipino, ano masasabi niyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.